Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sa loob ng halos isang dekada, puro pangako, puro plano. Pero ngayon, mukhang tapos na ang paghihintay. Dahil sa wakas, umusad na ang pinaka-critical na proyekto ng Philippine Air Force. Isang semi-stealth fighter jet na kayang magbago ng balanse ng kapangyarihan sa himpapawid ng Southeast Asia. Ang tanong, handa na ba ang Pilipinas sa bagong level ng air warfare? Hindi na ito chismis. Nagpadala na ng delegasyon ang Department of National Defense papuntang South Korea. Target ay inspeksyonin ang KF-21 fighter jet na gawa ng Korea Aerospace Industries. Hindi lang yan, sinilip din nila ang manufacturing facility. Ibig sabihin, hindi na lang proposal, nasa evaluation stage na. At kapag umabot ka na sa ganitong stage sa defense deals, iisa lang ang ibig sabihin, malapit na ang kontrata. Target ng Philippine Air Force, nasa 40 fighter jets. Hindi para makipaggiyera, kundi para maabot ang tinatawag na minimum defense posture. Ibig sabihin ay sapat na lakas para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. At ayon sa insiders, pinupush na ng Korea na ang Pilipinas ang maging first export customer ng KF-21. At eto pa ang matindi. Kung mapirmahan ngayong 2026, ang first delivery nito ay mapangyari sa 2027 na agad. Hindi na maghihintay ng matagal. Hindi ito ordinaryong fighter jet. Ito ay semi-stealth. Kaya mas mahirap ma-detect sa radar. Yung tipong mahihirapan maghagilap ang mga singkit kung nasaan na ang fighter jet. Ito rin ay mas lethal sa combat kaya malaki ang pagkakaiba nito sa existing natin na FA-50. Pagdating sa firepower, halimaw din dahil kayang magdala ng 7,700 kg na armas, halos doble sa FA-50. Pagdating sa missiles, mayroon itong MBDA Meteor na may range na umaabot sa 200 kilometro at kapag nakalock sa'yo, halos wala ka ng takas. Kung radar naman ang pag-uusapan, ito ay may AESA radar APY-0, isa 6K kung saan ang detection range ay umaabot naman sa 200 kilometro. Kayang sabay-sabay bantayan ang 20 targets. Ito ang klase ng jet na hindi ka napapalapitin. Bago ka pa makalaban, tapos ka na. Hindi lang KF-21 ang paparating. Naka-line up na rin ang bagong ang FA-50 Block 70. Upgrade ito ng kasalukuyang fleet ng Pilipinas, kung saan ito ay may mga bagong capabilities gaya ng AIM-120 AMRAAM missiles, 160 km range, AESA radar, Phantom Strike, aerial refueling, capable sa mas malayo ang mararating kaya mas deadly. Magkano ang halaga? Humigit kumulang 40 bilyong piso. Ibig sabihin, sabay-sabay na lumalakas ang air power natin. May isa pang mas tahimik pero mas critical na proyekto. Ang AWACS, Airborne Early Warning and Control. Leading candidate? Ang SAAB, Aircraft Global Eye. Ano ba ito? Isang lumilipad na radar kung saan may matinding capabilities, kung saan may detection range na umaabot hanggang 450 kilometro. Hindi agad na detect at kayang itrack ang lahat ng papasok na aircraft. At ang pinakaimportante, ipapasa nito ang impormasyon sa fighters tulad ng FA-50 at future KF-21. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan makita ang kalaban. Alam mo na kung nasaan siya at pwede mo na siyang tirahin mula sa malayo. Final build-up. Isipin mo ito. May radar ka na nakakakita ng kalaban sa 450 kilometro at may missile ka na kayang tumama sa 200 kilometro. Hindi pa nagsisimula ang laban, panalo ka na. O diba, matatag na ang ating depensa kapag nagkataon, sasakit na naman panigurado ang sentido ng mga Chino dito. Kung tuluyang mapirmahan ang KF-21 deal ngayong 2026, hindi lang ito upgrade. Ito ay simula ng bagong era ng Philippine Air Power. At ang tanong ngayon, handa na ba ang Pilipinas na ipakita ang tunay nitong lakas sa himpapawid? Para sa aking opinyon, matagal nang handa ang Pilipinas sa ganitong upgrade, sadyang may kabagalan lamang ang proseso ng pamunuan.
Dagdagan pa ng pambubulsa sa kaban ng bayan, kaya lalong nahihirapan sa budget. Kaya papasalamat na lang tayo na may mga bansa na katulad ng South Korea at Japan na handang mag-extend ng tulong upang maisakatuparan ng Pilipinas ang matagal na nitong hinahangad na pagpapalakas. Alam natin na sa modernong labanan, mahalaga ang mga advanced na kagamitan upang makasabay tayo sa mga bansang high-tech na ang kagamitan. Ito na ang umpisa ng pagiging matatag na bansa ng Pilipinas. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta dito sa ating munting channel. Kita-kits po tayo sa mga susunod na mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell